Magandang araw mga kabayan. Ako po si Alejandro, isang OFW sa gitnang silangan na kasalukuyang nag-i-invest sa Philippine stock market. Bilang isang OFW, tayo po ay nakakaintindi sa mga kababayan natin na nakikipagsapalaran sa ibang bayan upang makapaghatid ng magandang kinabukasan sa ating mga pamilya. Dahil dyan ay madalas tayo naghahanap ng pagkakakitaan maliban sa kasalukuyan nating trabaho. Kung kaya naman ako napadpad sa mundo ng stock market. Ako po ay nagsimula mag-invest sa stock market halos isang dekada na ang nakakalipas. Kaya ninais ko na ibahagi ang aking mga natutunan sa ating mga kababayan na mayroon ding interes makahanap ng passive income through mid-term to long-term investing. Nandito po ako muli upang magbahagi ng update sa Philippine stock market ngayong weekend, September 13, 2024. Ang mga stocks na ating tatalakayin ay nakapokus lamang sa blue chip stocks upang makaiwas sa mas mataas na risk ng ating perang ini-invest. Kung bago ka pa lamang sa akin channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga bagong video na aking in-upload. Ang mga makukuha ninyong kaalaman ay libre po lamang, kung kaya samantalahin na at samahan ako sa aking investment journey. Tandaan, ang videong ito ay naglalaman ng impormasyon na nakalap sa collective experiences ng iba't ibang sources. Ang tagumpay ng bawat isa ay hindi nagagarantiya ng parehong resulta sa lahat ng uri ng nag-i-invest. Ito po ay nakadepende lamang sa ating sariling sipag, dedikasyon at pagpupunyagi. So, let's get started. Start tayo sa Philippine Stock Exchange Index. We open at 7,049.71. Apparently, medyo inverted hammer ito. Hindi pa rin naman nalalayo sa dating review natin for the past 2 weeks. Ganun pa rin naman ang kanyang itsura. Meron pa rin tayong resistance level dito kaya hindi siya makaalis. Well, basically nandito yung kanyang resistance at nag-consolidate siya rito sa portion na to. In a bigger picture, consolidation yan kung makikita natin. Pero pag zoom in natin in a smaller scale, nasa uptrend pa rin naman siya. So basically nauuntog siya sa bandang 7,100 dito sa zone na to. And we are going to see, since weekend ngayon, by next week, middle of September, kung ano magiging move niya. But basically makikita natin dito na intact pa rin naman yung kanyang trend. Well, nabasa natin dun sa ibang articles na possible yung breakout niyan sa 7,100 until the end of expected siya na mag-breakout sa 7,100 before the end of this year. Kasi makita natin meron siyang within the range pa rin siya ng channel upward. So meron lang siyang resistance dito sa level na to and nagtatry siyang mag-breakout. And so far maganda naman yung opening niya above dun sa yesterday candle closing. Although nagkaroon tayo ng inverted hammer dito. So let's start with the individual stock na. Number 1, first in our list is yung Ayala Corp. So under Ayala Corporation, okay, so tingnan na natin sa smaller scale kasi na-discuss na natin yan dati. Merong downward trend dito pero nag-breakout na siya and nag-consolidate na siya dito sa portion na to. Okay, sige, tingnan natin na. Lagyan lang natin ng quickly, lagyan natin ng
consolidation range. So, tinitingnan ko siya, nandito yan. Okay. Although under siya ng consolidation, when we are going to look at the smaller scale, makikita na natin yung trend niya. May trend na yan. Nag-try na mag-breakout dyan sa channel na yan. And consistent naman yung ano niya, yung upward trend niya in a short term. Although dito, maring huminto yan kahit na magkaroon ng upward trend. Ilang percent na rin naman yan if ever kumuha ka dito. So up to there, meron na rin 6%. But basically, kung umabot siya rito, breakout na siya dito sa level na to. Pag na-break niya yan, tuloy siya dyan, medyo malakas na yan. Kasi, puntahan natin yung chart natin sa Confidential. And let's take a look at the other indicators. So, ayan, nag-iipon na. Medyo isa na lang ang humaharang sa kanya, which is MA35. Ito sa level na to. Pero, meron na siyang upward trend, no? And, although, nasa baba yung positive na MACD, pa-reverse na ulit siya. Packet na yan. And nag-a-attempt na siya sa RSI to break out. Next in our list is Ayala Land. Okay, so Ayala Land. So, part of the analysis din natin to for the past 2 weeks kasi may hawak tayo nito. So, very clear na rin naman yung kanyang trend at nakalabas na yan sa consolidation area. So, nasa upward trend na siya. Although medyo matalim yung pag-akit niya, pero may breakout na yan dito sa level na to. Breakout siya rito. Okay, so let's see hanggang dito yung range. Then another breakout, then nauntog dito. So most likely baka merong resistance dito sa level na to. Ayan. So meron nga upward trend. Tingnan natin yung ibang indicator niya. Pero kung mapapansin natin, ano pa to? Ito yung last breakout niya. Dito siya na nauntog. So false breakout yung last. And tingnan natin kung masustain niya yan. Pag na-sustain niya ang level na yan, or sabihin na natin dito, pwede rin dyan dito, pero dito na lang, baka mag-consolidate ng konti and magtuloy-tuloy. So we will just continue to monitor and tingnan natin yung ating isang chart and yung ibang indicators natin. Okay, so very obvious, no? Ito, meron siyang rito, meron siyang consolidation dito sa area nito. Pero covered pa yan nung breakout, covered pa siya. So maaaring nadya-challenge kasi siya rito sa level na to. Meron siyang resistance. So magko-consolidate, kung malakas pa rin ang supporting niya, then it will continue to move up. See? Nandito. Then, supported naman siya ng moving averages natin, and yung MACD medyo bumaba
and then we will see kung mag-reverse pa yan, reverse back pataas. Nasa above zero naman siya. Yung RSI natin within the range ng 50 to 64, 65. So we will see and continue to monitor next Monday. So move forward tayo. Next stock natin is BDO. By the way, ito yung mga stocks na kasama sa most active. And remember, ang minomonitor lang natin yung mga blue chips. Okay, so obvious na naman yung kanyang trend. So wag na tayo dito kumuha, dito na lang sa smaller scale. Smaller scale, meron pa rin yung trend. Intact pa ba yan? Okay, so basically intact pa naman. Kaya lang medyo nauntog, hindi lang yan. Sabihin na natin, meron siya rito. Meron siya rito ng resistance. Medyo malaki pala yung yung range niya. Bumagsak siya. Pero in a smaller scale, makikita natin yan dito. Maganda pa rin naman. Nasa trend pa siya. Okay, so maaaring mauntog siya rito. Pero basically, pag na-retain niya itong channel na to, magbabounce lang siya dito and will challenge again the resistance at this level. Historical high na pala to. So once ma-break niya yung historical high niya, tuloy-tuloy na naman to. Kaya maganda yung outlook niya eh. Tingnan natin yung ating ibang indicators, video. Where's our video? Okay, so ayan, historical high niya dito sa level na to, and then another historical high. So nauntog siya dati. Makikita natin dito. And then same level, nauntog siya ulit dito sa level, parehas. So once ma-challenge niya ulit yan, coming from another bounce maybe, and supported by the moving averages, positive MACD outlook, then it might continue to pull up. Okay, so next stock tayo. Next natin is Converge. Okay. Medyo mahaba-haba na ang nilakbay ni Converge. Okay, so yung ibang nagre-review ng stocks, nakikita nila yung U-shape. So, cup ang tawag nila dyan. Cup shape, inaantay nila yung handle. Usually, pagka nagkaroon ng cup shape, although masyadong mahaba, magko-consolidate siya rito bago mag-decide kung bababa o tataas. So, basically, intact yung obvious yung kanyang trend channel. Masyado nang mataas yan. Then, andito yung breakout level niya. So, meron siyang support dito. Yung support level niya. Kung ma-maintain niya yan at hindi siya bumaba dyan sa level na yan, then, I guess it will continue to go up. Kasi very positive. Madaming positive na rito sa Converge. Including dividend expectations. Sabihin na natin dito sa level na to, tinulak pa nga niya pataas. So marami pa tong bala. Although mababa yung dividend na binigay, pero yung outlook is masyado maganda. Yung magandang news eh. Tingnan natin dito sa ating yung ibang indicators, Converge. Okay.
Okay, so ito yon, same channel. Expectations ng ibang nag-a-analyze is consolidate, and then we'll decide kung breakout or retrace. However, may malakas na support dito, then meron pa rin dito, especially makita natin ang bounce na rito yan. Ayan, ang bounce dito. Ibig sabihin, maganda support dito. However, bago siya pumunta dyan, meron pa tayong new support level. Kailangan ma-establish niya para ma-confirm natin kung magtutuloy-tuloy pa paakyat. Third quarter. So, pag may magandang news, then magtutuloy-tuloy ito. Okay, so then we will see what will happen next week. Next is Metrobank. Metrobank natin. Okay. Intact pa rin ang kanyang trend. Okay. Kahit sabihin na natin dito na lang. Dito. Okay, so kung masabi man natin na untog siya, maring may resistance dito sa level na to, which is this one. Okay, obviously may resistance, pero maganda pa rin naman yung kanya movement, although may inverted hammer dito. We will just continue to monitor. Ito yung another breakout level na mababa na. So, tingnan natin dito. Bumaba na pala siya, no? Okay. Tingnan natin dito sa kasunod. Kung kakayanin niya pa. Kasi dito mukhang may nag-support dito eh. So, consolidate siya rito. Ito yung bagong consolidation. Wala tayong magagawa ngayon. Tingnan natin yung ibang indicators kung ano nangyari. Metrobank, NBT, yes, here it is. So nagbe-bend na yung moving average niya, most likely. Possible na mag-retrace ng konti up to this level. Pagka na-maintain niya yung support level dyan na na-establish niya, then it might go higher. It might continue to go up. But kung hindi naman, tingnan natin kung mababasag niya pa tong level na to. Kasi ito medyo matibay-tibay eh. Pag nabasag niya yan, then bababa na ulit. Unless magkaroon ng consolidation dito sa level na to. Magpahinga bago umakyat ulit, no? Okay, so next start tayo, GFC. Okay. So part din yan ng ni-review natin last week. Yung review natin sa kanya, merong consolidation dito sa level na to, nakaligtas na siya dyan, and then nag-breakout. Okay, so breakout niya, and meron siyang channel, kaya lang ito yung last breakout niya. So okay, so dito siya huminto. Okay, so most likely maaaring dito, maaaring dito. So dito sa area na to, nauntog na siya
hindi niya na kinaya. Bakit? Ayun, meron doon. So connected lahat yan, makikita natin. Meron yan. Merong resistance yan. Okay, so same thing pagka nag-stay siya above this level, magko-consolidate lang konti, and then we'll try to test this level of resistance. Now, tingnan naman natin yung ating ibang indicators. Okay, so moving average, nagbe-bend na rin siya. Tingnan natin kung ma-sustain, baka naman mag-continue to move upward. Although, MACD, baligtad na. RSI, going down the 55 level. So, basically, tingnan natin kung mabasag niya o ma-regain niya yung kanyang support level. Meron tayong support level dito. Meron ditong resistance, dito siya huminto. So, matibay siya, umuntog niya. Pero merong magandang news sa kanya. Tingnan natin kung ano magiging epekto. Okay, so punta tayo sa next. Stock natin GT Cap. Okay, maganda itong GT Cap. Yan. Nasa watchlist din natin to eh. Dito natin nakita yan na possible mag-breakout sa level na yan. Kasi ito yung previous niya eh. Previous stop niya. Resistance. No? Kaya kung mapapansin natin, ang laki. No? And again, nag-establish siya ng upward trend in the short term. Okay? So, since nag-breakout siya, ang next na resistance na challenge niya is dito sa level na to. Bakit? So, ayan, kitang-kita naman na meron dito resistance. Okay? So, may resistance siya rito up to this level. Maybe. Or pwede nating tingnan dito kasi masyado malaki yung candle niya. Actually, dito yan. So, pwede natin yan. Pero masyado malaki. And pumapantay naman siya dito. Okay, so titignan natin kung saan siya hihinto. Pero basically, bullish pa rin yan. Kasi mababa yan. Nasa mababang level. So, maaring dito siya na nauntog dati. And yan yung kanyang i-challenge ulit. So, GT Cap. Bullish na ba? Bullish na. Kasi nag-consolidate na yun dito. Tagal na nag-consolidate yun eh. Ibig sabihin, nag-ipon na yan ng lakas. And, maganda. Maganda yung kanyang formation. MACD above 0. Bucket na rin, mas positive. Tumalbog sa RSI. So, very good yung kanyang indicators. Then, proceed tayo sa last stock natin. SM Prime. Okay, so si SM Prime, as we have discussed last time, nasa downtrend siya. And inaabangan nga natin na makalabas na siya doon sa kanyang downtrend and mag-breakout na. Kasi may nag-form na rin naman yan sa short term na channel, upward channel. Okay? So,
So basically, may support level na rito. Kasi ito, nalagpasan niya na yan. Lumalaki yan. May support level dito, pag na-maintain niya yan, dito siya na punto. SMPH. Okay. Moving averages, babaw na. So, we can say na most likely ready na yan. Kung mabigyan lang ng magandang volume, probably magtuloy-tuloy na siya, and MACD is already above 0. So hintayin na lang natin by next week siguro, or before the end of September, baka umabot na siya rito. And once makabuelo yan, medyo maganda na rin. Expect natin na tataas na ulit. I guess yun lang muna ang ating pangkabuuan ng ating review. Tingnan ulit natin ang mangyayari by next week. We will keep in touch at i-monitor natin yung mga stocks na hawak natin at yung possible na hawakan natin in the future. At yan ang kabuuan ng ating update for this week. Kung kayo ay mayroong stocks na nais nyong maisama sa ating susunod na review, ay maaari po kayo magpadala ng mensahe sa aking YouTube channel na OFW Average Trader. Pwede rin pong ipadala ang inyong mensahe sa aking email address na nakalagay sa description box. Maaari rin po kayo mag-send ng message sa aking Twitter at Engineer Alejandro 19, o kaya ay sa aking Facebook page na Engineer Alejandro Magno. Ilalagay po natin yan, lahat ng information na yan sa description box. Paki-check na lang po after watching this video. At dyan po nagtatapos ang ating video sa linggong ito. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paki-like na din po at i-share na rin sa inyong mga kaibigan o kababayan na naghahanap ng passive income. Hanggang dito na lang po at magandang araw muli sa inyong lahat. Hanggang sa muli mga kabayan. Ciao!